Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito sa Life with Dante M, mag-topic din tayo ng ibang mga bagay, ng mga non-politics, tulad ng showbiz. Kasi maganda naman ito na ma-share ko sa inyong kwento, mga kababayan. Tungkol kay Lorna Tolentino. Mahilig ka pala niya, Mr. Maravilla, sa showbiz. Sa totoo lang, mahilig din ako sa showbiz. At ito mga artistang ito, tulad ni Lorna Tolentino, ni Ami Austria, yung mga contemporaries niya, kasama si Chris Aquino. Mga paborito ko sila, kahit si Chris Aquino, Dilawan. Yung mga pelikula, mga kababayan ni Chris Aquino, pinapanood ko palagi yung mga pelikula niya, di ba? So, may pagka mahilig din tayo. Lalo nung ating kabataan, siyempre. Di ano niya kasi, Mr. Maravillas, yung balita kay Lorna Tolentino. Si Lorna Tolentino po, nakakabilib. O yan siya ngayon, naglilingkod, mga kababayan. Hindi yan pelikula, ha? Report siya ng kala ninyo, may shooting siya. Report siya ng Philippine Daily Inquirer. Lorna Tolentino now, a Philippine Navy reservist. O di ba, nakakabilib. Kung kailan pa tumanda si Lorna Tolentino. I think itong si Lorna, senior citizen na. Pero hindi niya pinagkait yung kanyang sarili na magkapaglingkod pa rin bilang isang reservist ng Philippine Navy. Lalo pa ngayon, di ba yung Philippine Navy natin, yung Coast Guard, sila yung nasa printera natin para sa pag-protect ng ating territorial sovereignty sa West Philippine Sea. Yung Navy natin, di ba? So, salute to you, Madam Reservist Lorna Tolentino, na isa sa mga pinakang maganda, mga kababayan, na mukha sa showbiz na walang salamat po, doktor. Walang ritoke. Yung mga artista noon, kaanga-anga, mga kababayan, talagang natural beauty sila. Si Gloria Diaz, si Ami Austria, yan ang totoong maganda. Ito si Lorna Tolentino, si Alma Moreno, kahit si Alma medyo mataba na ngayon, pero yung beauty niya, talagang kahanga-hanga. Yung mga pelikula nila noon, hanggang ngayon, pag may mga ginagawa silang napakagagaling kasing mga artista nila, mga kababayan. Kaya hindi ko makuha ang palampasin itong balita dito sa Philippine Daily Inquirer, graduation ceremony. Ayan. So ibig sabihin, sa ilalim siya sa military course. Citizen military course, yan Yung sabi dito, Lorna Tolentino has joined the Philippine Navy Reserve Command after completing the Basic Citizen Military Course, BCMC. Imagine that. The veteran actress shared her achievement by showing moments from her graduation ceremony in Taguig through her Facebook page. Kahapon, Tolentino's son, Rap Fernandez, was present at the event to celebrate his mother's milestone. Ito yung mga artista, mga kababayan, na masasabi natin na hindi sila artista lang. Tama? Hindi sila yung artista lang. Di ba pag artista, medyo nilo-lockdown ng mga, yung iba. Hindi man ako naglo-lockdown sa mga artista. May mga artista po na capable na makapaglingkod sa ating bayan. Tama po? Kaya lang, may mga artista din tulad ni Robin Padilla na assuming masyado. Pero si Lito Lapid, mga kababayan, naging senador, alam niya yung kanyang kakulangan. Kaya hindi siya basta nagsasalita. Pero pag tiningnan mo yung kanyang credentials, I mean yung kanyang achievement, bilang isang lingkod bayan, mapapahanga ka bilang vice gobernador ng Pampanga at saka gobernador. Pati nung maging senador siya, napakaraming batas yung naipasa niya, hindi yan nagsasalita.
Hindi pa yan nagsasalita, mga kababayan. Pero maraming batas siya na naipasa. I-search na lang po ninyo. Mapapabilib ka. Hindi yan nagsasalita. Alam niya kasi yung kanyang kakulangan, mga kababayan. Pero hindi naging harang para siya makapaglingkod sa ating bayan. Ito, si Lorna Tolentino. Kahit kuha na siya, senior citizen, veteran actress, na gawa pa rin niya, mga kababayan, na sa ilalim sa basic military training course. Basic citizen military training course para makapaglingkod sa ating bansa bilang isang reservist. So handa siya na idusay, sabi nga dito sa amin. Idusay. Ibigay ang kanyang buhay, mga kababayan, para sa bayan. So talagang nakakahanga itong ginawa, mga kababayan, ni Lorna Tolentino. Discipline is choosing to finish even when it's hard. Just finished, she said in the caption. Lorna Tolentino Fernandez at your service, Philippine Navy Reserve Command, sabi po niya. Diba? Salute to you, Madam Reservist Lorna Tolentino. Nakakahanga, kanga-anga po yung inyong ginawa. Yan yung kanyang post. Mabuhay ang Pilipinas, she exclaimed. During the event, Tolentino credited her late actor husband, Rody Fernandez, who was also a Philippine Navy reservist. Kaya naman pala. Bilang kanyang inspiration for taking on the challenge. Yan yung post niya, mga kababayan. Lorna Tolentino. Discipline is choosing to finish even when it is hard. Just finish. Lorna Tolentino Fernandez at your service. Philippine Navy Reserve Command, mabuhay ang Pilipinas. Yan ang Lorna Tolentino. Bagay na bagay, mga kababayan. Di ba? Ayan ang kanyang anak. Ito, na si Ralph Fernandez, mga kababayan. So, nandun para i-support yung kanyang nanay. Ito nag-react yung kanyang kabats. Bats, congrats you, ma'am, mate. Congrats to us, ma'am, mate. Sabi ni Mabi Reyes. Magaganda yung mga reactions po. Her late husband, sabi ni Boss Domon, was also a member of the Marine Corps Reservist. Sabi ni Mariel Pugay Istores, kala ko po, for TV series, nakakatuwa. It really shows na lahat may mga tinatagong pangarap. Anong preno lang saglit. Pero pwede pa ding preno lang saglit, tama. Pero pwede pa ding tuparin. Congratulations po. Pwede pala kahit may edad na, nasa reservist training. Wow. Sabi ni Rodolph Miranda, sabi ni Wilma Dillon, ngayon niya tinupad pangarap niya. Siguro yan ang pangarap niya nung bata pa siya. Nakita ninyo, mga kababayan? Kaya nakakatuwa talaga. Sabi ko, i-share ko ito sa inyo para magsilbing inspirasyon ng bawat isa sa atin po. Kaya yung mga reactions po, aros napakagaganda ng mga reactions na appreciate ng mga tao. Sabi ni Joy Abiliano sa Ukay, age is just a number. It does not matter. Congrats, Miss LT. Susan Silva Dizon, congratulations, isa ka sa hinahangaan kong artista. Lalo mo akong pinahanga sa inyong bagong journey na tatahakin. I salute you. Sabi ni 21 Mayo, nung unang panahon ito talaga pangarap ko, maging poliswoman, sundalo, Navy, kung saan lang swertihin. Kaso kinulang sa tangkad. Sabi ni Hart Maniklang de Jesus, congratulations Miss Victoria Lorna Fernandez. Kahanga-hanga, mga kababayan, yung aking isa sa paboritong artista nung aking kabataan. Hindi ko pinapalampas po pag Lorna Tolentino, Alma Moreno. Talagang pinapanood natin, and lately Chris Aquino. Si Chris Aquino pala.
mga kababayan, kinaya niya na makabalik sa showbiz through Netflix, mga kababayan. Nag-shooting po. So, kahanga-hanga din ang tapang ni Miss Chris Aquino. Di ba? Mga kababayan, yan o. Chris Aquino struggled with bone pain while shooting comeback content. Yan o. Tinutulungan siya makatayo. Yung anak niya yata ito, si Bimbi. Medyo tumaba siya, mga kababayan. Pero mahina pa rin. Pero pinilit niyang magtrabaho para sa pamilya. So, nakakabilib, mga kababayan, ang ginagawa ni Miss Chris Aquino. So, sabi dito sa report ng Inquirer, before her return to the limelight, Chris Aquino, amid her several autoimmune diseases, worked very hard and endured bone pain to finish filming her comeback content. Several close friends of Aquino witnessed this, including Loy Villarama, who disclosed the queen of all media's struggles during the shooting. I never lost faith that this day will come when the queen, Miss Chris Aquino, will face the cameras again and do what she does best, Villarama said via an Instagram post on Friday, showing behind-the-scenes clips from the filming. Di ba? Kahit may sakit, ako noon, mga kababayan, hindi ako nagpalata sa inyo. Pumayat ako, yung mukha ko, pumayat at tumanda. Mga 4 years ago, hindi ako nagpalata sa inyo. Diretso lang ako sa pagtrabaho para sa aking family. Pero yung iba, nalata ako yung mga matagal nang nanonood sa akin. At mini-message ako sa aking messenger. Pero hindi ko inaamin. Ayaw ko kasing kinakawaan. Di ba? Hindi man tayo tulad ng ibang mga content creators, mga vloggers na ginagamit po itong channel nila sa YouTube, sa Facebook para magpaawa at mag-raise ng pera. Ayoko mag-take advantage po sa inyo. Di ba? Kaya naman natin. So, ang ginawa ko, tinago ko sa inyo, tuloy-tuloy lang habang naninilaw na pala yung mata ko. At siyempre ako palagi kong nakikita yung sarili ko. Hindi ko masyado nalata na ako pala ay nangayayat na. Pero nang magpa-picture ako kasama yung aking family, nag-birthday ako noon, December. Yung mga damit ko talagang napakaluluwang na. Pero ngayon, tingnan ninyo, bumalik na siya. Hirap din naman ako na suotin yung aking mga damit. Kailangan bago. Nasobra naman yun. Ayun, sabi naman ng mga critics natin, baka daw may problema na ako sa sa kidney. Nagpa-examine na po ako. Overall check-up, general check-up. Ayos na ako ngayon. Don't worry. Di ba? So, maraming salamat sa ating Panginoon. So, ganun din ang prayer natin sa iba tulad ni Miss Chris Aquino. So, at least naka-recover na siya. Hindi pa totally naka-recover si Miss Chris Aquino. So, pinapanalangin natin na mabigyan pa siya ng mahabang buhay at makabalik sa trabaho tulad ngayon at mapasaya yung ating mga kababayan bilang isang showbiz personality. So sabi dito, during the shoot, I saw how hard it was for her because yung rheumatoid arthritis niya, talagang namamaga yung legs. Pati yung buto, I felt yung pag-usli ng mismong buto on her knees na namamaga. Villarama noted that Aquino was initially doing okay, but the symptoms of her illness began to show as she grew tired. But she never complained. Kahit hirap at pagod, she was
at pagod. She was always in high spirits. At pag nasa harap ng camera, wala kang mahalata na she's in pain, sabi po ni Villarama tungkol kay Miss Chris Aquino. She's a true professional at kahit may iniindang sakit, palaging take one. Si KCA, si Chris Aquino. Napakagaling pong artista at napakatalino ni Miss Chris Aquino. Kita naman natin po, kaya talagang sumikat siya ng todo. Yan lang biglang nagkasakit. Kaya tayo natutuwa na nakaka-recover na siya paunti-unti at yung dating pangayayat niya, naka-recover na rin siya. Kaya lang medyo nasobrahan yata yung pagtaba niya. Mga kaba, hindi kasi gumagalaw masyado. Palaging nakaiga, palaging nakaupo. Kinakarga nga po ni Bimbi. So ito siya, mga kababayan. Oh. Tingnan niyo, nakatayo siya. The Queen is back. Kahanga-hanga yung kanyang tapang, determination, mga kababayan. So sabi dito, Aquino, who took time away from the limelight for her medical treatments, marked her return by announcing her new role as streaming platform Netflix Chief Head of Insight in Content Analysis, or Chika for short. So yan ang magiging comeback niya, Chika, sa Netflix, mga kababayan. O di ba nakakabilib? So, kaabang-abang, mga kababayan, itong comeback po ni Miss Chris Aquino. Siguradong magba-viral ito. Siyempre, miss na din siya na makitang nagsasalita ng maraming mga fans niya. Millions of them na mga fans niya all throughout the world. Ayos pa? O ngayon, may isa pa akong idadagdag sa inyo na isang personality. Ngayon is a political personality. Although non-political siya, pero siyempre political family siya. Si Miss Irene Marcos. Itong si Irene Marcos, mga kababayan, siya pala ang official stylist ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung SONA at sa mga lakad niya. Sa abroad, laging kasama at yung nag-aasikaso ng damit at postura ng ating Pangulong Bongbong. Kasi stylist naman talaga itong si fashionista. Itong si Miss Irene Marcos na sana magbago ang isip, siya na lang ang tumakbo bilang susunod na Pangulo. Kung hindi si Lisa Marcos, si Irene Marcos. O, di ba? O, kung hindi, si Gibo. Sino sa tingin ninyo ang endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala pang pinapangalanan yung ating Pangulo. Pero sana naman, kung si Gibo, kung si Irene, pero si Irene, iwan ko, malabo siguro. O kung hindi, si Lisa Marcos na lang. So pagtulungan natin ikampanya kung ganon. Malabuan na Mr. Maravillas. Kung sino na lang ang endorse ng ating Pangulo, isupport natin. Yan, sabi dito sa report ng Politico News. Meet PBBM's unofficial stylist, Irene Marcos picks President sa barongs, even for SONA. President Ferdinand Marcos Jr. may have an entire government machinery behind his public appearances, but when it comes to his wardrobe, he turns to someone much closer to home, his sister Irene Marcos. Siya pala yung siya yung pumipili ng magiging damit ng kanyang kapatid na Pangulo. Ito yung talagang totoong kapatid. Pati sa mukha, mga kababayan. Pero si Amy Marcos, malayo ang mukha, malayo pa sa ugali. Di ba, mga kababayan? Malayo sa mukha, malayo sa ugali. Parang hindi kapatid. Hindi naman talaga niya, Mr. Maravillas, kapatid yata. Malamang. Sabi ng ating Pangulo mismo, ang mga damit ko, ang mga lalo na mga barong ko, ang kapatid ko, si Irene, ay siya ang naghahanap, sabi po ni Bongbong Marcos. Laging naghahanap yon. Pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit, ay kukunin niya, sasabihin niya, gamitin mo to.
The sibling styling arrangement extends even to one of Marcos' most closely watched appearances of the year, the State of the Nation address. Marcos said Irene had already sent him a selection of Barong Tagalog about a month before his latest SONA, leaving him with the relatively simple task of choosing what to wear, sabi po ng ating Pangulo. Siguro, mga 1 month before nung SONA, meron na siyang pinadala na barong. Sabi niya, itong 5 magagandang barong, mamili ka. Yan si Irene Marcos. Talaga siya nga nag-asikaso. Tingnan ninyo. Mga damit ng ating Pangulo. Post ito ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist. Sabi niya, Irene Marcos Araneta, the good sister. Siya na ba sa 2028? Tingnan ninyo. Siya yung nag-aasikaso. Inaayusan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung stylist ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At totoong nagmamahal sa kanyang kapatid. Hindi yung plastic na si Amy. So yan lang po mga kababayan yung ating non-politics non-political discussion dito. Entertainment naman tayo, medyo magaan yung kwento natin. Light side of stories natin sa bagay ito, Life with Dan TM. Yun sana yung ating disenyo, yung purpose ng channel natin, yung content, yung all about life, hindi na yung puro politika. Pero sabi ko sa inyo, sa susunod siguro, ayun na, babawasan ko na yung content na politics dito sa Life with Dan TM. Kasi yun naman talaga yung disenyo nito. Possibly about life, entertainment, kung ano-ano pa. Buhay-buhay ng bawat isa sa atin na pwedeng makarelate tayo, mapulutan natin ng aral, mga kababayan, as we continue to live life in this world. Di ba? Okay po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.